Doon naman ako bilib na bilib kay Presidente Duterte. Yeah. Miski kay Mayor Duterte pa siya Ayaw noon. niya Kasi i-impeach sila nakita ko yan. Ayaw i-impeach sila yun, Alam mo, ba? Cathy, alam mo, Yeah. ito, Cathy, personal ito. At ikaw naman, matagal ka rin sa Davao. Nung high school ako, hanggang college, at miski bago na, nagtatrabaho na ako, meron kaming farm sa Davao, sa Tugbok, Davao City. 142 hectares. Na 35 hectares of that, tinanim namin ng pomelo. Ah, okay. Ako golden pomelo sa amin yun dati. Ah, okay. Ang sarap nun. Oo. Ngayon, nung matanda na ang mga magulang ko at lahat naman kami, isa arkitekto, isa doktor, isa dentista, wala sa amin interesado sa farm, sa bukid. Binigay ng tatay ko yan sa land reform. Yung retention namin, no, kasi apat kami magkakapatid, binenta ko kay Victor, the late Victor Consunji. No? Okay. Si Kaya, Victor. So, they took over the, sabi ko lang kay Victor noon, doon sa kanyang vice president, yan kakong mga empleyado namin, di naman yan mga tenants kako. Kung ang plano nyo dyan, gawin ninyong fruit farm, ginawa nilang durian, mangustin, etc., etc. Sabi ko, employin nyo yung mga nakatanggap ng certificates of, yung CLOA. Di ba yung, kasi kako, 5 hectares, 3 hectares, kako, ano kikitain yan? Eh, rolling yung terrain, hindi naman flat eh. No? At saka rain-fed, hindi naman, yun lang pomelo farm ang irrigated. So, at ginawa naman nila Victor, no? So, at least maganda buhay naman ng mga nakatanggap ng lupa. So, kaya noon, nung naging mayor na ito si Digong, at nakita ko yung wala nang gulo sa Davao, sabi ko, sayang, bakit ba natin binenta-benta pa? Bakit ba natin binigay sa land reform yung lupa na yun? A good lawyer can always, di ba? Can always do something. We could have retained it, no? Sabi ko, sa laki ng property, pwede pag golf course. Yes. Diba? At saka kasi dati nga kinikwento rin sa akin, nung nandun ako, sila rin, kahit yung ex ko na, ang buhay daw talaga sa Davao nakakatakot. Oo. Kasi pinapasok ka lang daw ng NPA, ninanakawan ka, ginagahasa kayo. Kaya si PRRD daw, tinuruan yung mga taong ipagtanggol ang sarili. May sariling mga baril, dapat matuto kayo. Kasi parang wala siya dyan 24/7. Oo. Kaya naging maganda raw talaga ang Davao. Totoo, nakita ko yung progress ng Davao talaga nung si Digong ang naging mayor. Kanya nga nung 2015 pa, before 2016, nung nababalitaan ko na merong movement sa Davao na tumakbo siyang presidente, nag-volunteer kagad ako. Tinawagan ko si Bingbong Medialdea, no, na barkada ko yan from way back. No? Sabi ko, Bong, pagka nakikiliti na si Digong, paliparin mo ako dilipad ako ng Davao. Tsaka mahilig itong mga kumanta. May piano lang kasi pag nasa-stress na sila, may piano, nag-hire kang pianista doon. Ayun. So, yung Digong style na yan, do you see that in DP Sara? A little bit? Yes. Alam mo, nung una ko nakita yung yung sinuntok niya yung sheriff na she was condemned by media in Manila. Sabi ko, tama yan. Tama yan. That is tapang at malasakit. Exactly. Nagmamalasakit dun sa squatters, nagpakita ng tapang. Alam mo exactly. dito, I was interviewed, kasama ko pa mga madre. Nag-i-insist yung isang sa TV na, tanungin ako, tama ba daw ang ginawa ni Mayor Sara Duterte na sinuntok yung sheriff? And to their surprise, sabi ko, bakit? Hindi ba pwedeng manuntok ang babaeng mayor? Kung lalaki mayor nanuntok dyan, siga pa siya eh. Pag kaming babae nanununtok, masama kami. Tama. Buti nga sinuntok niya lang eh. Nung mayor ako dala-dalawa baril ko eh. Nakita ko yung picture mo nung araw na gano'n eh. Itong mga double standards, lahat itatapon nila sa babaeng kandidato. Ito, soft-spoken si BBM. Siyempre, soft-spoken ang weakling yan eh. Kaya nga yan soft-spoken. Asan na yung necktie mo? Asan na yung aking linda? Ito ang necktie ko. Bigay ni Cathy, meron pa akong rubber ducky na yellow niyan. Hindi ko lang nadala, Ito, ang dapat necktie ni BBM. Ito ang tinatawag na lame duck tie.
Yeah. Alam mo, Commissioner Bing, Cathy, no? Tayong tatlo, hindi naman tayo pinanganak na mahirap. Miski na papano, may kaya. Sabihin na natin, middle class, Yeah. si Bing, upper middle class pa yan, no? Oo naman. Pero ang pinagtatakahan ko dito sa mga critics ni Inday Sara at yung mga diehard Duterte haters, they echo chamber sila lang eh. Yeah. Sila yung mga nakatira lang sa gated subdivisions, no? Na safe and secure in their confines, no? Parang Parang sila lang tama. hindi nila alam ang pulso ng ordinaryong mamamayan. No? Yeah. Wala silang street smarts eh. Wala. No? Kanya nga ayoko kay Bongbong nung tumakbong presidente noong 2016 eh. No? Kaya ako kay Isko eh. Kasi si Isko may street smarts nanggaling sa pinakamahirap na Naintindihan at niya. unti-unting umangat, no? At nag-aral, ha? Nag-aral, oh. May college degree, Nag-aral, dalawa. oh. Nag-Harvard pa, na program, ha? No, kaya nga he tried to improve himself on his own di ba? Yeah. Sarili niyang sipag, sarili niyang by his Pero ito, lahat bootstraps. nandun na. Pera, kapangyarihan, ganyan. Walang tinapos. Yeah. Walang tinapos na college degree. Yeah. Tapos pag nagsalita pa, sabihin niya sa mga bata, lahat ng natutunan ko sa eskwela ay ginagamit ko ngayon. Ikaw, bibigyan mo kasi sinungaling, ha? Hindi ka naman nag-graduate eh. Yan ang problema sa'yo eh. Pumasok ka pa nga sa UP College of Law, first year lang, drop out ka na. Gusto talaga ni Ferdinand Marcos College of Law yun eh. Kaso, pagpasok niya pa lang sa classroom ni Professor Hidiorak, recitation agad, Mr. Marcos. Siyempre wala siyang alam, di ba? Oo. Sabi ni Hidiorak, I don't care if you're the son of God. Yari ka. Drop out siya agad dito eh. Ilongga rin nga pala si Heidi, no? Parehong-pareho nga pala kayo nila. Correct. Kayong tatlo ni Miriam, parehong-pareho kayo. tama yan. Feisty. Yari kayo sa amin Diba? mga Ilongga. Hindi, tsaka hindi kasi ako naniniwala na dun sa, yung mga soft-spoken. At tsaka, babalikan kayo sinasabi mo, Mabing, na hindi pwedeng manuntok ba ang kababaihan. Parang yun ang sinabi na kapag kaming mga babae ay inaabuso, hindi na namin pwedeng ipagtanggol ang aming pagkababae. Oo. Diba? Hindi na ba, ganon. yung prinsipyo namin, di ba Yeah. pwede kaming, we will be so, what do you call this, passionate about it, that we will express it the way most men express it. Di ba? Yeah, history is replete with examples. Golda Meir of Israel, no? Oh, yes. Margaret Thatcher, the Iron Yes, Lady yes. of Britain, Yes, who that's brought true. Britain from chaos to Siya yung Maraming siya ganyan. yung, di ba, inoccupy yung Panama Canal? Oo. Yung nagkalaban niya din nung lito, ngayon? Yung Nicaragua? Falklands sa Argentina. Oo. At saka inoccupy yung Yung Panama Canal. Panama Canal, oo. diba? Sino ba yun? Umatras Yung diktador, na yung diktador kalaban na Naka-turn around na eh. Sabi pa ni Margaret Thatcher, fire! Kailang. sabi ng Navy, Prime Minister, they're already turning around. I don't care. Sinugod pa rin. Fire! Yari kayo. Yan ang importante na malaman ng mga tao na kaya din naman ng mga babae na mamuno. Oo, kaya po, kayang-kaya. Lalo na po, kung may pinag-aralan, abogada, dumaan naman sa pagka-mayor, yung sinasabi ni Chair Lito ng compassion, alam nyo, kaming mga nag-mayor, kahit ano po, talagang mga bangag na lang siguro ang walang compassion pag nag-mayor ka eh. Kasi napaka kaluluoy yung mga tao. Totoo. Luoy talaga. Umipila sa sa Serious ako tanggapan mo. nag-mayor. Oo, kasi you can nagkakaroon ka ng personal na At saka lalo na interaction. pag wala namang fans yung city mo. Yes. Nung panahon Oo. namin, wala talaga. Inubos na nila eh. Diba? 86 to 92. Oo nga pala, martial law baby ka, no? Kaya, ang sinasabi natin sinasabi nila na hindi niya yan kaya kasi kulang siya sa ganito. Teka muna, pumasa muna kayo ng bar exam. Bago niya yan sabihin na si Sara Duterte ay kulang sa ganito.
Nakaka-insulto na kayo, hindi man kayo nakapasa ng bar eh. At saka yung parang sila lang yung matalino. Oo. Sila lang yung magaling. Meron sila talagang sariling mundo. Parang ano na. Yung meron Eh, silang... yung mga nag-rally doon Yung sa Senate. holier than Yung thou mga nag-rally sa Senate. attitude. Yeah. Gusto ko lang sabihin, tita, ang blood pressure mo. Kasi grabe na talaga. Mag-resign na kayo lahat. Yung pala, minority lang pinaparesign. Actually, Mama Bing pala, no, even yung mga bishops, yung mga priests, gusto kong sumulat sa sa Rome. Para? About it. Tama ba yung ginagawa ng mga pare at mga bishop na nagsasalita ka ng may Judas na mga traidor? Sino ba nagsabi may Judas? Anong pangalan nun? ba Reyes, yun? Father Reyes, may mga obispo. So gusto ko itanong, kasi ang alam ko, dapat ang pare, siya ang nag-uumpisa ng kapayapaan at pagmamahal. Opo. Bakit ngayon ang mukhang ang kaparian at ang bishop natin na iilan dyan, sila pa ang naghihikayat na magalit ang sambayan ng Pilipino. At nang umiyak ako lagi ako loyal kay Senator Pia eh. Nung umiyak si Senator Pia Cayetano sa kanyang frustration, ha? At sa May isang bishop din nun. expression ng natakot talaga sila doon. They were terrorized. Frustration niya sa mga dati niyang friends ngayon sa minority na. May isa pang pare nagsabi ng makonsensya ka. Alam niyo, Bishop yata yun. Bishop yun, bishop Bishop yun. pa ba? Oo. Alam niyo, Bishop, Bishop ng Cubao. alam Gusto niyo, kong Bishop, pumunta dun, promise. ako naman, freedom of speech naman po. Kung sa pulpito sabihin nyo yan, okay po kami. Walang problema. Nanay ko, devout Catholic, lola ko, devout Catholic. Ang hindi lang po ninyo alam, na hindi po kasali si Pia Cayetano sa inyong flock kasi protestante po siya. Kaya po, pagsabihan niyo siya na makonsensya siya, parang out of place. Yeah. Tsaka Attorney Bing, yung ating pagkakristyano, no? Katoliko rin ako, nagsisimba ako tuwing linggo. Hindi ba it's founded on mercy, Love. compassion, Truth. charity, Oh. truth, forgiveness. Bakit yung May pang judgment. kung sino yung mayayaman sa ating mga Katoliko, bakit sila pa yung judgmental? Di lang No? yung bishop at saka pare. Oh, Yun bishop yung pa, nakakakilabot. Yan ba ang tinatawag dyan, yung demonyong Sino nag-aanyong ba yung dating anghel? pare na dating adik? Pangalan nun? Father Flavi? Oo. Oo. Yun, grabe din yun. At sabi ko nga, Father, por favor, humingi ka ng dispensa sa Roma, tumakbo ka na lang kaya congressman. Oo, kasi Kasi mukhang... yun ang gusto mong venue sa iyong mga political expression, no? Tanungin mo kaya si BBM, Father Flavi, bakit hanggang ngayon walang drug lord na nakukulong, ha? Bakit? Exactly. Bakit? Barkada sila? Yun ang problema. Lumalabas pa ang drug lord. Yun ang problema sa inyo. Ginagamit nyo naman ang relihiyon para usigin ang kalaban nyo. Mother, Ito talaga ang problema sa organized religion. Na maraming babae na ayaw na ng organized religion dahil sa control. Mother, alam mo yung That's another topic of Oo. feminism. Kaya Yeah. huwag na yun dito dahil politika ang pinag-usapan Mother- natin. Sinasabi na natin kay Father Flavi. Father Flavi, you can call me anytime. You can, whatever, you try to enlighten me, okay? But you cannot convert me. Huh? Because Father Flavi, in the real world of politics and poverty, nakasalawal ka pa lang, mayor na ako. Kaya, pag inuusig niyo po ang mga nasa posisyon na hinalal ng mga tao, galing-galingan nyo naman. Para hindi naman po kami magsabi na kayo naman po din ang bias. I know you don't like to be told these things, but that's my opinion and that's true. Kaya lang, kasi pag nakaabito kayo, ang mga tao iniisip, uy, man of God, man of God, man of the church, is saying na ganito si Sarah, ganyan. Alam niyo, Father, ako talaga iniwala ako dyan eh. Kaya nagba-Bible study ako talaga ngayon. Alam mo ba dito, nagba-Bible study na ako ulit every Wednesday. Kasi ito, absent ng absent. Pero ako, present po ako lahat. Pero, Yeah. Commissioner... Kaya para bumait naman daw po ako ng konti. Commissioner Antayin Bing... mo ako, Father Flavi, pag bumait na po ako, pwede na po tayo dito, bitahin ko kayo. Commissioner Bing, Cassie,
gusto ko lang ipasok ito. No? Oh, sige. A compassionate leader who understands the plight of the ordinary Filipino should have realized nung nagkaroon tayo ng krisis ng inflation, Fuel. lahat, no? I mean, ganyan yung problema na yan, na dapat agad-agad na gumawa ng solusyon ang pamahalaan kung ikaw ay compassionate. And why am I saying this? Nung tumaas ang presyo ng gasolina, at hindi naman natin kasalanan yan, yan ay dahil sa kay Trump at sa yung nangyayari nga sa Middle East. Nung tumaas, ang VAT, una may excise tax. Pangalawa, may VAT pa. May excise tax na 6%, meron pang VAT na 12%. Na ang nagbabayad yan, consumer, tayo. Di ba? Kung meron kang compassion, nung tumaas ang presyo ng diesel at gasolina, tumaas din yung collection mo ng VAT. Oo. Ngayon, yung tinaas ng collection mo ng VAT, wala naman yan Kasi sa 12% yun. source of revenues mo for the current 2026 budget. Po. So, pumaldo ka, dumoble-doble ang iyong collection ng buwis ng Correct. VAT, di ba? Pati excise tax. Tinatawag na windfall, no? Windfall profit 'yan ng gobyerno. Imbis na sasabihin mo ayuda, no? Mano bang babaan mo yung VAT habang merong krisis? Correct. Di ba? Kung yan si Digong ang presidente, di ba? Sigurado 'yun ang gagawin Kasi 'yun automatic Bakit mo sasabihin na targeted dapat ayuda na alam mo naman mga paborito lang ng mga congressman ang nakakatanggap ng ayuda. Matay na nga sa pila. Bakit sasabihin mong targeted? Ilan lang ba ang may kotse? No? Yung may kotse, dalawang klase yan. Yung sobra yaman na tatlo, meron, di ba si Garjola, 30 yata ang kotse, si Diskaya, di ba? Hindi ba laki ng building ni Garjola para sa collection niya? Hindi bali na yung ganong magkano lang ba tapo nun? Ang nakakaawa, yung middle class na Yun ang installment tinatax. pa yung kotse. Yun ang tinatax. Installment pa yung motorsiklo. Yun ang nagbabayad din ng tax So kung ikaw Income tax. kung ikaw ramdam mo ang hirap ng tao, whether yan poorest of the poor all the way to the middle class. Na yung middle class ang backbone of the economy. Paano bang bigyan mo naman ng konting palugit man lang o Kahit babaan this mo? year lang, kahit O sa this year kuryente, pwede mo rin babaan yung VAT, di ba? Habang may krisis lang. Ayaw nila. Ayaw nila. Kasi sila, they live in a different world. Yeah. Also, sinabi nga ng aming expert economist dito na si Ma'am Cora Guidote, ayaw talaga ni BBM Gang tanggalin ang VAT sa fuel at excise tax. Dahil Even if only for this year, dahil may nahabol. Chelito, may nahabol silang target ng collection para maigapasok nila sa unprogrammed funds. Allocation. At gagamitin na naman yun para sa paldo-paldo na naman. Yun ang naging source ng ghost flood control projects, yung kanilang unprogrammed funds. Which, Dr. Rubini Monsod, Herself, also said yeah. na dapat zero unprogrammed funds. Di ba? Pero alam mo naman, dahil naman sa grupo-grupo siguro, sumama doon si Dr. Winnie Monson doon sa nagraraling mga tita, mga mamita at mga tita, nagrally doon sa Senado na mag-resign na kayo. Yan. Actually, Mami, merong sinabi si Yusek Claire Castro sa isang press briefing. Ngayong bago ang lipad ni BBM going to Japan na lagi sumusunod sa due process si BBM at tiniyak na susunod sa batas kaugnay sa 2028 election. Sabi ni Yusek Castro, Mama Bing, si Senator Aimee ang tanungin kung totoo ang mga pahayag. Any comment po? Chair Tanungin Lito daw si Aimee. and Bing, Ano pa ba ang dapat na idahilan? Inamin na ni Inamin na Minority Floor Leader Tito Soto, inamin na rin ni Senator Ping Lacson na totoong nangyari yung mga meeting na yon at totoong nagkaroon ng usapan tungkol sa term extension at tungkol sa regionalization ng Senado, dadagdagan ng mga numero ng senador. Di ba? At mabuti na rin na ito binulugar na, binuking ni Senator Amy Marcos
para mahihiya naman ng mga ito at huwag na sanang ituloy. Exactly. Diba? Kaya At- yeah. mga kababayan, pasalamatan din natin si Senator Amy. Correct. Kasi yun nga, si Senator Amy lang makakasabi na ikaw, BBM, bangag ka, nagkukokaine ka since 12 years old. At nung ako'y simugunda at sinawag ko siyang bangag, at cocaine addict siya, ay bakit daw hindi nila ako ihabla ng libel ni BBM? Sabi ko, di unahin mo, habla ang kapatid mo. Yeah. Hindi naman ako nagsabi. Kino-quote ko lang naman si Amy Marcos kasi kung hindi po naman totoong bangag yang BBM president nyo, eh bakit ganito ang sitwasyon ng Pilipinas? Dahil yung kanya mga desisyon ay wala dito, wala doon. Tingnan mo naman to. Awayan mo si Premier ng China. Tapos gagapang ka doon para kumustahin mo na naman siya kasi baka magalit siya. O ngayon, bibili ka naman ng fuel sa China. Ikaw talaga, BBM. Ang hirap talaga pag ang commander-in-chief mo ganito. Yan mga kabayan sinasabi ko sa inyo. Sinasabi niyo si BP Sara, hindi niya kaya yung ganyan. Kaya manindigan ng babae, lalo na pag-abogada. Hindi ba? Sabihin lang yan, si Atty. Guanzon napakalakas naman ng personalidad nito. Parang lalaki. Eh bakit? Masama po ba kung mas lalaki pa ako sa mga lalaki dyan na sinungaling, na magnanakaw?